Ang modernong giyera laban sa droga ay hindi na lamang nilalabanan sa mga border crossing sa mga kalsada ng syudad o sa mga nakatagong airstrip sa loob ng masukal na gubat. Sa mga taong 2024 at 2025, ang tunay na larangan ng digmaan ay lumipat na palabas malayo sa kalupaan at malayo sa mga headline ng balita. Ang labanan ay nasa gitna na ngayon ng bukas na karagatan, kung saan naniniwala ang mga kartel na ang distansya ay katumbas pa rin ng kaligtasan. Sa loob ng maraming dekada, ang lohistika ng mga kartel ay nakadepende sa isang simpleng kaisipan na kung dadalhin mo ang iyong produkto ng sapat na malayo sa pampanglampas sa mga coastline at labas sa agarang jurisdiksyon, bababa ang panganib na mahuli. Ngunit ang kaisipang iyon ay patay na ngayon. Ang pumalit dito ay isang layered maritime kill chain na pinagsasama ang mga intelligence agencies, naval warships at mga Coast Guard law enforcement teams. Kasama rin dito ang mga drones, helicopters at real-time data fusion na gumagana sa bilis na hindi kayang tapatan ng mga kartel. Bago tayo magpatuloy sa operasyong ito, mangyaring maglaan ng sandali para sa aming munting paalala. Ang YouTube ay hindi masyadong pabor sa mga ganitong uri ng seryosong nilalaman. Ngunit naniniwala kami na nararapat marinig ng mga tao ang katotohanan. Kung sumasang-ayon kayo, pakipindot ang like button at mag-subscribe. Malaking tulong ito upang malampasan ang algorithm at mapanatili ang aming pag-uulat. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong suporta. Ang kwentong ito ay nagsisimula hindi sa isang border fence, kundi 1,000 milya mula sa lupa sa Eastern Pacific. Doon ang mga smuggling vessel ay hindi mukhang dramatiko. Sila ay maliliit, mabilis at sadyang hindi kapansin-pansin. Gumagamit sila ng mga go-fast boats, fishing vessels at mga low-profile craft na halos nakalubog na sa tubig. Wala silang mga flag, walang ice transponders at may mga extra fuel barrels na nakatali sa deck habang ang mga kontrabando ay nakatago sa ilalim ng mga tarp. Para sa mga hindi sanay na mata, naglalaho sila sa abot tanaw o horizon. Ngunit para sa surveillance networks ng Estados Unidos noong 2024 at 2025, ang mga ito ay kasing liwanag ng mga flare. Pagdating ng huling bahagi ng 2024, ang mga US intelligence agencies ay nagawa ng imapa ang mga pangunahing maritime arteries na ginagamit ng mga South American cartels. Ang cocaine ay gumagalaw pahilaga mula sa Colombia at Ecuador, habang ang mga fentanyl precursors naman ay umaalis ng South America. Ang mga ruta ng human smuggling ay nagtatagpo rin patungo sa Central America at Mexico. Ang tanong ay hindi na kung saan gumagalaw ang trapiko. Ang tanong ay kung gaano katindi ang kahandaan ng Estados Unidos na itigil ito. Ang sagot ay dumating ng may matinding puwersa. Noong taglagas ng 2024, ang mga US Navy surface combatants ay nagsimulang gumanap ng mas malalim na tungkulin sa counter-narcotics. Hindi sila kumikilos bilang mga law enforcement agencies lamang, kundi bilang mga force multipliers. Ang mga combat ships at destroyers ay dineploy kasama ang mga Coast Guard law enforcement detachments o LEDETs. Ito ay mga team na sinanay partikular para sa pagboard sa mga hostile at non-compliant na sasakyang pandagat sa gitna ng dagat. Ang hybrid model na ito ay nagbigay sa Navy ng bilis, mga advanced sensors, helicopters at endurance, habang ang Coast Guard naman ang nagdala ng legal authority at expertise sa boarding operations. Ang mga resulta ay naging mabilis. Sa isang serye ng mga interdiction sa Central America, ang mga Navy ships na kasama ang mga Coast Guard cutters ay nakaharang ng maraming drug running vessels ng sunod-sunod. Ang ilan ay sumuko, ang iba ay tumakas, may mga nagtapon ng kargamento sa dagat, at ang iba naman ay talagang tumangging huminto. Kapag nangyari iyon, ang escalation ladder ay nakahanda na at nasulat na sa protocol. Magpapalipad ng mga helicopter, magpapaputok ng warning shots, at susunod na ang disabling fire. Sa isang operasyon, isang smuggling boat ang nagtangkang takasan ang isang Navy Coast Guard task group habang nagtatapon ng mga cocaine bales sa karagatan. Ang Navy helicopter ay nanatili sa itaas nito, binabantayan ang bawat maniobra ng mga smuggler. Nang baliwalain ng mga smuggler ang paulit-ulit na utos, ang helicopter crew ay nagsagawa ng precision fire direkta sa engine ng bangka. Agad na nawalan ng propulsion ang sasakyan at tumigil sa gitna ng dagat. Mabilis na kumilos ang mga boarding teams at ton-toneladang cocaine ang narecover. Ang mga smuggler ay dinitin at ang bangka na itinuring ng hazard sa nabigasyon ay iniwan upang lumubog. Hindi iyon isang nakahiwalay na insidente. Ito ang naging template para sa mga susunod na operasyon. Noong simula ng 2025, formal
nang nagpadala ng mas malakas na maritime forces ang Estados Unidos sa Eastern Pacific. Ito ay isang coordinated push na idinisenyo upang harangin ang trapiko ng kartel bago pa ito lumapit sa North America. Hindi ito isang simbolikong hakbang o political theater. Ito ay tunay na logistics warfare. Mahalaga ang Eastern Pacific dahil ito ay malawak, malalim at walang awa. Ito ang lugar kung saan dating naniwala ang mga trafficker na maaari silang maglaho ng hindi natutukoy. Sa halip, ito ang naging pinakabinabantayang bahagi ng karagatan sa buong mundo. Ang mga destroyer na nasa daan-daang milya ang layo mula sa pampang ay may radar systems na kayang mag-track ng maliliit na kontak sa gitna ng alon. Ang mga maritime patrol aircraft naman ay nag-i-scan ng libu-libong square miles sa bawat sortie o paglipad. Ang intelligence mula sa satellite signals, intercepts at human sources ay nagsasama-sama sa mga fusion centers na gumagana ng 24 oras. Kapag ang isang vessel ay lumihis sa normal na pattern bilis o direksyon, agad itong binibigyan ng flag. At kapag ito ay nabigyan na ng prioridad, bihirang makatakas ang mga ito. Noong 2025, isang US Navy destroyer kasama ang isang Coast Guard team ang nakaharang sa isang high-speed smuggling vessel sa international waters. Sinubukan ng mga smuggler na tumakas nagtapon ng mga balis at binaliwala ang lahat ng utos. Ang Navy helicopter ay nagsagawa ng disabling fire upang lumpuhin ang sasakyan. Na-recover ng mga boarding team ang halos 4 na toneladang cocaine. Ang isang seizure na ito ay kumakatawan sa daan-daang milyong dolyar na nawala sa network ng mga kartel. Ngunit mas mahalaga, tinanggal nito ang maraming buwan ng produksyon, transportasyon at koordinasyon sa isang iglap lamang. Hindi basta-basta tinatanggap ng mga kartel ang ganoong kawalan. Ramdam ito sa buong supply chain nila. At pagkatapos lalo pang bumilis ang takbo ng mga operasyon. Sa kalagitnaan ng 2025, ang mga seizure sa Eastern Pacific ay umabot sa makasaysayang antas. Ang ilang mga patrol ay bumabalik na may dalang record-breaking na dami ng droga. Ang ilang cutters ay nagbababa ng 10,000 libra ng cocaine sa isang deployment lamang. Dahil sa sobrang dami ang mga offload ports, ay nagsimulang mag-imbak ng mga nakumpiskang bales na parang mga shipping containers. Hindi ito swerte. Ito ay bunga ng matinding pressure mula sa militar. Nagsimulang mag-adjust ang mga kartel, ngunit ang bawat adaptation nila ay lalo lamang silang naging visible sa radar. Ang mas mabilis na bangka ay kumukonsumo ng mas maraming fuel na nangangahulugan ng mas malaking heat signature. Ang mas mahabang ruta naman ay nagre-resulta sa mas matagal na exposure sa mga sensors ng US. Pagdating ng huling bahagi ng 2025, ang focus ay lumawak patungong Caribbean at doon na nagbago ang mga panuntunan. Sa loob ng maraming dekada, ang mga interdiction sa Caribbean ay sumusunod sa isang law enforcement model. Pahihintuin ng bangka, i-board ito, aarestuhin ang crew at kukumpiskahin ang droga. Ngunit noong 2025, idineklara ng Estados Unidos na ang ilang cartel networks ay lumampas na sa limitasyon. Hindi na lamang sila mga simpleng kriminal na grupo. Itinalaga na sila bilang mga narco-terrorist organizations. Ang klasifikasyon ito ay mahalaga dahil binago nito ang legal authorities at rules of engagement. Binuksan ito ang pinto para sa paggamit ng military force sa mga paraang hindi pa nagagawa noon sa drug trade. Biglang nakakita ang Caribbean ng pagdating ng mga assets na karaniwang nakareserba para sa high-end warfare. Carrier strike groups, amphibious ships, armed drones at marine aviation units ang ipinadala sa rehiyon. May mga surveillance platforms na kayang mag-track ng speedboat mula sa layong daan-daang milya. At kapag nakumpirma ng intelligence na ang isang vessel ay nagdadala ng narcotics sa ilalim ng kontrol ng kartel, ang tugon ay hindi na laging boarding. Minsan ang lahat ay nagtatapos sa apoy. Ang unang kumpirmadong strike ay nagwasak sa isang cartel-linked smuggling vessel na nagpapatakbo mula sa Venezuelan waters. Ang precision strike ay tumama sa sasakyan sa gitna ng dagat at 11 traffickers ang kumpirmadong napatay. Walang boarding na naganap, walang recovery, kundi direktang pag-alis lamang sa banta. Ang strike na iyon ay hindi lamang babala. Ito ay isang formal na deklarasyon. Sa mga sumunod na linggo, ang US forces ay nagsagawa ng paulit-ulit na strikes laban sa mga drug running boats sa Caribbean at Eastern Pacific, mula sa mga fast boats hanggang sa mga fishing vessels at maging ang mga semi-submersible narco-subs na idinisenyo para iwasan ang radar. Isang submarine ang nakitang may dalang napakalaking dami ng narcotics, kabilang ang fentanyl. Isang strike ang nagwasak dito sa gitna ng dagat, kung saan 2 traffickers lamang ang nakaligtas at kalaunan ay nadakip. Ito ang unang pagkakataon na hayagang gumamit ang Estados Unidos ng military force
upang wasakin ang mga cartel submarines. Ang psychological impact nito ay naging mabilis at matindi. Dati ay itinuturing ang mga narco-subs na untouchable at strategic assets. Ngayon sila ay naging malaking liability na. Alam na ng mga crew na kung sila ay matutukoy ang pagkabilanggo ay hindi na sigurado dahil ang kaligtasan ay hindi na garantisado. Sa likod ng mga strikes na ito ay isang intelligence machine na gumagana sa buong kapasidad nito. Ang Joint Interagency Task Force South ang nagkokoordina sa surveillance mula sa US Navy Coast Guard, CIA, NSA at DEA. Ang bawat signal na lumalabas at bawat galaw ay nire-record at iminapa. Kapag ang isang vessel ay umalis sa port, may nakakaalam. Kapag nagbago ito ng bilis, may nakakapansin. Hindi nang huhula ang militar. Sila ay kumikilos batay sa kumpirmadong impormasyon at controlled escalation. Sa pagtatapos ng 2025, dose-dose ng cartel vessels na ang nawasak at halos 100 traffickers ang napatay sa maritime strikes. Daan-daang libong libra ng cocaine ang nakumpiska o kaya naman ay pinalubog sa kailaliman ng dagat. Natutunan ng mga kartel ang isang brutal na leksyon ng karagatan ay hindi na neutral na lugar para sa kanila. Ang naging kakaiba sa kampanyang ito ay ang integrasyon ng lahat ng sangay. Ang Navy ang nagbigay ng detection at firepower, ang Coast Guard ang nagbigay ng legal legitimacy at ang intelligence agencies ang nagbigay ng As you precision. can see, the Sinasaklaw instability nito in ang this bawat sector domain threatens dagat, the entire hangin, pipeline. We kalawakan, moved the third cyber fleet at here by intelligence. 0600. Ito ay pagpapakita ng maritime dominance na inilapat sa pagbuwag ng kriminal na lohistika. Nagpadala ito ng mensahe na lumalampas pa sa issue ng cocaine dahil ang fentanyl at human trafficking ay umaasa sa parehong mga ruta at parehong mga sasakyang pandagat. Sa pamamagitan ng pagbuwag sa maritime smuggling, sinisira ng Estados Unidos ang infrastruktura na sumusuporta sa transnational criminal power. Mayroon pa rin mga debate at legal na katanungan tungkol dito, ngunit sa operasyonal na aspeto, isa lamang ang katotohanan. Noong 2024 The at strategic 2025, overview highlights ginawang increased hostile activity in both territory ng US Colombia and Navy Ecuador. at ng kanilang These mga red partner vectors denote the ang flow of karagatan resources para north. sa mga kartel. Ang panahon ng pagtakbo ng droga sa bukas na dagat ng may kumpiyansa ay tapos na. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ang mga kartel ay This nagre-react route na through the lamang sa Strait of halip na Hormuz mag-adapt at remains the iyan ang primary nagpapatunay vulnerability. na The nagbago flow na rate at ang this takbo choke ng point laban dictates the hanggang sa global muli. supply.